Okay, let's go tayo, my dear Gemini. Hello, my dear Gemini, first 15 days of May. This is from May 1 hanggang May 15, 2024, and this is a general reading. Ulitin ko mga my dear Gemini, ang gagawin natin ngayon na general reading, so hindi ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Umpisahan natin my dear Gemini, ang reading mo, dalawa siya. Okay? Umpisahan natin my dear Gemini, ang reading mo sa pagkuha ng energy ng first 15 days of May, at mag-uumpisa yon sa card na hawak ko ngayon. Okay? So, first card natin, sarado muna natin siya. Sabi nga dito, I hope that you can forgive me one day. Okay? I hope that you can forgive me one day. And next card, my dear, is I can stop thinking about you. Okay? So, my dear, ulitin ko. Energy to ng first 15 days of May, hindi mo to energy. Okay, so, ang eksena, my dear, is more on, parang, sana mapatawad ka niya. Parang gusto mong humingi ng tawad. Parang gusto mong sabihin sa kanya, my dear, na kahit isang beses hindi ka nawala sa isip ko. Ay, kahit isang beses hindi ka nawala sa puso ko. Sana mapatawad mo ako. And hindi nga to energy, my dear, energy mo to. Okay? So, there's a tendency, my dear, na gusto mo na magkaroon ng closure. Ikaw to. Energy mo to. And kaya mo to nararamdaman, my dear Gemini, kasi ito yung nilalabas na energy ng first 15 days of May. Na parang gusto mo, my dear, magkaroon na ng closure. Okay? Para pare-parehas ng makahinga. Pare-parehas na makamove forward. Okay? Parang gusto mong sabihin sa kanya na kahit nagkahiwalay tayo or kahit na nag-away tayo, walang araw na hindi kita naisip. Walang araw na hindi ka sumagi sa isipan ko. Ay, sana all, di ba? At gusto ko magkapatawaran tayo. Parang ganon, okay? Pero, energy yan, my dear, ng first 15 days of May. Kaya kung bigla mong naalala yung isang tao na nakaalitan mo, isang tao na nagkaroon kayo ng hidwaan o hindi pagkakaunawaan, my dear Gemini, huwag ka na magtaka. Kasi yun ang nire-release na energy ng first 15 days of May. Okay, eto daw. Sabi nga dito, I want to start a family with you. Patay. Nag-next level pa yung energy, my dear. I want to start a family with you. So, gusto mo lang talaga, my dear, maayos kung sa pamilya, kung sa relationship. Parang gusto mo, my dear, mabigyan, my dear, ng second chance, di ba? Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Okay? So, yun ang nakukuha ko na energy na gustong ipahatid sa'yo, my dear Gemini, ng first 15 days of May. Na magkaroon ng kapayapaan, na ayusin ang mga bagay-bagay, ayusin ang mga sigalot, ang mga hidwaan, lalong-lalo na kung may kinalaman sa usapin ng pamilya. Okay? Okay, my dear Gemini. Sa tingin ko, my dear, itong energy ng I want to start a family with you, parang magre-resonate to dun sa mga magjojowa, mag-boyfriend, girlfriend, na parang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ganon ang nakukuha ko. Parang sasabihin mo, my dear Gemini, na sorry na, parang ganon, sorry na, gusto ko mag-start tayo all over again, parang ganon, mararamdaman mo siya, my dear, kasi yun ang nire-release na energy ng first 15 days of May. Okay? So, punta tayo, my dear Gemini, sa energy mo. Umpisa natin sa energy ng past, present, and then future. Okay? Let's go tayo sa energy ng past. Ano ba naman yung lightings? Grabe naman talaga magpa-lighting si Haring Araw talaga, oo. Okay, my dear, go tayo sa energy ng past. We have here the Three of Pentacles, okay?
So, posibleng ang energy nito, my dear, is Taurus, Virgo, and Capricorn, pero hindi ko kino-close yung ibang zodiac sign, okay? So, ito kasi, my dear, is more on collaboration, okay? So, I think yung ugnayan yung, my dear, na dalawa is, meron naman kayong teamwork, okay? So, posibleng nakakatuwang mo siya, my dear, sa mga bagay-bagay, or posibleng, my dear, na parang naging stepping stone mo siya, or pinasok ka niya sa trabaho, or posibleng nagkakilala kayo sa trabaho, something like that ang nakikita ko dito, my dear Gemini. Nandoon yung energy, pero maganda yung nakukuha ko na teamwork nyo sa usapin ng pinansyal, okay? Yun ang nakikita ko, my dear, sa energy ng past. Okay, punta tayo sa current energy mo ngayon. Yung sinasabi din, my dear, ng past, you are a very hardworking na zodiac sign or a person, okay? Napaka-hardworking mo talaga. Okay? Punta tayo sa current energy mo, my dear Gemini. Eto daw, what is this? We have here the Four of Swords. Okay? So, Four of Swords is energy of rest. Okay? So, marami sa inyo, my dear, ang gusto muna ng rest sa first 15 days of May. In short, parang kapayapaan. And hindi na ako nagtataka, my dear, bakit ganyan yung nire-release na energy sa'yo ng first 15 days of May? Or ganyan yung nararamdaman mo na parang gusto mo ng rest, gusto mo ng pahinga? Because sa energy kasi is, I hope that you can forgive me and I can stop thinking of you. I would like to start a family. Parang gusto mo lang talaga, my dear, maayos na yung mga bagay-bagay para magkaroon ka na rin ng peace of mind. So, marami sa inyo, my dear Gemini, first 15 days of May, ang gusto na, my dear, ng kapayapaan. Okay? Peace of mind. Okay? Punta tayo sa energy ng future. Pumapasok din dito, my dear Gemini, na baka meron kang mga trinabaho or mga effort, tumbling, split nung past na ngayon mo siya indahin. No, parang nakakapagod, parang ganon. So, marami sa inyo, my dear, ang dadalawin ng matinding pagod, especially sa energy ng pag-iisip. Okay? Hindi ko siya nararamdaman na parang katawan. More on isip ang nakukuha ko, my dear. Okay? Punta tayo sa energy ng future. Okay, sa energy ng future is the Page of Cups. Young energy. So, I think mangyayari ito. Mangyayari ito, my dear. Kung sino man tong tao na gusto mong humingi ng sorry sa kanya, magkukrus yung landas nyo nito, my dear. Posibleng hindi man ngayon, pero bago matapos yung taon, magkukrus yung landas nyo, gagawa ang buong may kapal ng paraan para mag-usap kayong dalawa. Para masabi mo yung mga bagay na gusto mong sabihin sa kanya. Okay? At para magkaroon ka na rin ng clarity kung mabibigyan pa ba kayo ng second chance na magkaroon ng connection or maging magkaibigan or something like that. Basta, kung ano tong hinanaing mo, my dear, ngayong first 15 days of May, siguro mga around September, October, November, mga bandang October, my dear. Mga ganon, okay? Mga ganon, mag-uusap kayo nito, my dear, magkakaroon ng closure, lahat ng gusto mong sabihin sa kanya, my dear, masasabi mo. Kung gusto mong humingi ng tawad, kung gusto mong humingi pa ng second chance, kung gusto mo muling ibalik ang tamis ng pag-ibig or something, mangyayari to, my dear, bago matapos ang taon. Pero so far, first 15 days of May, sasagi lang siya, my dear, sa isipan mo, and then parang gusto mong magkaroon na ng katahimikan, magkaroon na ng closure, pero hindi mo ito magagawa kasi posibleng malayo siya. Okay? Or posibleng baka ayaw kanyang makausap or hindi mo alam kung saan siya hagilapin. Yun ang nakukuha ko, my dear. Or baka ikaw lang din, my dear, ayaw mo mag-reach out. Baka kinakain ka pa ng pride or something like that. Okay, or nahihiya ka. Hindi ko siya nakukuha, my dear, na parang mangyayari na magre-reach out ka, my dear, and kakausapin mo yung person na yon. Okay? Additional card side, my dear, we have here the energy of the Death card. Okay? So, tama nga yung nilalabas na energy. Marami sa inyo, my dear, ang gusto magkaroon ng closure, and tama din yung sinasabi ng energy kanina pa na posibleng
tapos na to. Ibig sabihin may nangyari na sa inyo na hindi maganda, posibleng nag-away na kayo, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan and everything, and yun, gusto mo lang naman magkaroon talaga ng closure. Ang kanyang kasama, my dear, is the Five of Sword, okay? Ang Five of Sword is posibleng energy of confrontation. Hindi ko to nagugustuhan yung energy niya masyado, my dear Gemini, kasi madalas to nauwi sa away. Pero parang ang nakukuha ko sa combination ng Death card at saka ng ating Five of Sword is tama na yung parang paghihiganti na energy, tama na yung pagtatanim ng sama ng loob. Parang ganun yung nakukuha ko na energy, my dear, sa first 15 days of May. Na tama na yung mga ganyan na eksena. Kumbaga parang matanda na tayo para magganyan-ganyanan pa. Okay? Okay? Ang dami ng mga cards, nagpa-fly all over the place siya, my dear. You have once again the energy of the Four of Swords. Ayaw mo na talaga, my dear. Ayaw mo na. No, ayaw mo na ng mga ganito, yung may mga away, yung may mga sama ng loob. If just in case, my dear, sabihin natin, siya naman yung nakagawa ng kasalanan sa'yo. 'Di ba? I think, para matapos lang, willing kang magpakumbaba. Willing ka na sabihin na, ay pasensya ka na kasi baka may kasalanan din ako or may kasalanan din ako kasi pre-provoke kita or something. Yun ang magiging energy mo, my dear, para magkaroon lang, my dear, ng kapayapaan. Kasi pakiramdam mo, my dear, ang tagal-tagal na nito, wala namang naitutulong sa'yo, wala namang naiaambag sa'yo, puro lang sama ng loob. Okay, wala naman na i-contribute sa life mo. Pero marami sa inyo, my dear, gusto na ninyong tapusin to, and mag-uumpisa, my dear, yung energy na parang ayaw mo na, or yung energy na I want to put this to an end first 15 days of May. We have here the Star, okay? I think parang blockage, no? Kung sino tong gusto mong kausapin, nagiging blockage siya sa'yo. Ayan, no? We have here the Nine of Swords, energy of stress, and the Death card. Gusto mo nang tapusin, my dear, yung stress, yung overthinking, yung anxiety, and everything. Gusto mo na talagang tapusin yan, my dear, no? At kung ang magiging paraan or kinakailangan mong gawin, my dear, ay humingi ng tawad or mag-reach out, gagawin mo yan siya. Pero sabi ko nga sa'yo, hindi agad-agad. It will take time, okay? Last 3 cards, my dear Gemini. Last 3 cards, Gemini. Magkukrus yung landas nyo nito, my dear. Magkukrus yung landas ninyo. Okay? 3 cards ang nahulog. We have here the energy of the 8 of Wands. Okay? Message of the universe. Hinihila ka talaga, my dear, na kausapin siya. So, sasagi itong tao na to sa isipan mo, my dear. Sabi mo naman kasi I can't stop thinking about you. Pero yung energy ng I can't stop thinking about you, pakiramdam ko, paminsan-minsan, parang hindi talaga siya mawala sa isip mo. Pero this time, my dear, sasagi siya sa isipan mo, tapos parang sasabihin mo sa sarili mo, my dear Gemini, next month or next year or next season, ayaw na kita sa isipan ko. Ayoko nandyan ka na. Ayoko. Okay, we have here the energy of Full card. Marami sa inyo ang mag-new beginnings, my dear, pero puputulin muna ninyo, my dear, kung ano yung mga past issue. Tutuldukan na muna ninyo yan. Kung ano yung mga past issue. Kung may kinakailangan kang kakausapin mo. Kung kinakailangan ng closure, kung kinakailangan ng apology. Ayan. Last card natin is the Knight of Pentacles. May kinalaman sa usapin ng pinansyal. Ida-divert na ninyo, my dear Gemini, yung inyong energy sa paghahanap ng pinansyal. Wala na munang mga love, mga ganyan. Wala na muna yan. More on money muna kayo, my dear. More on work. Sabi ko nga, my dear, sa paglabas ng 3 of Pentacles, likas na masipag ka talaga, my dear. Likas na madiskarte ka talaga. Pero sa energy kasi na nangyayari dito, parang nagdi-distract or gumugulo sa'yo, my dear, yung energy ng love. Bottom deck of the card is the World card. Marami sa inyo, my dear, ang gagawa ng completion, closure, happy ending. Napakaganda lang, my dear, ng energy. Pero yun nga lang, minsan kasi sa mga ganito mga eksena, my dear Gemini, ang hirap, kahit na sabi na ng puso mo tama na, pero minsan iba-iba naman kasi tayong tao, iba-iba yung energy natin.
minsan yung pride, nandoon yung pride, yung parang sumagi na sa isip mo, my dear Gemini, na ito yung tamang gawin, pero ayaw mo siyang gawin kasi parang iniisip mo parang, bakit ako magsusorry? Pero alam mo na sa puso mo na, kailangan ko mag-sorry kasi meron din naman akong kasalanan, something like that. Pero yung iba sa inyo siguro, kaya medyo madi-delay, is because isipin nyo, bakit ako magsusorry? Yung parang energy nga ng pride, okay? Pero marami sa inyo, my dear, ang dadapuan or dadalawin, my dear, ng energy, ng closure, ng new beginnings, ng pagpapatawad, ng ang daming pagpapakumbaba, marami ang dadalawin sa inyo, my dear. Putulin na mga stress, overthinking, anxiety, tatanggalin na ninyo, my dear, yan sa first 15 days of May, which is very, very nice na energy, my dear, okay? So, my dear Gemini, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of May. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Paki-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Maraming salamat po.